Hindi, ang tanong ko kasi sa kanila, tingin ba nila sa ngayon, masyado ng maraming coach sa Pilipinas? Yo, what's up? Second back day natin or full day with Kuya Mads. Yan, check na rin natin yung kondisyon niya. 4th week namin sa off-season prep. Siyempre, nag-a-adjust pa kami, pinapa-adapt pa namin yung food. And then, pinapatight ko siya. Basically, parang recomp pa rin, pero gusto ko kasi pumantay yung hapit ng balat sa harap tsaka sa likod. Kasi ang mainly problem ni Kuya Mads, natutuyo yung harap, pero yung sa may likod niya, naiiwan. So, ang nangyayari, if kailangan naming habulin yung tuyo sa likod, mag-aano kami ng size magsasacrifice kami ng size. So ngayon, bago kami mag-start na mag-add ng food, kailangan tight na siya from back tsaka sa likod. 4th week na kami ngayon pero hindi pa kami nagtataas ulit ng pagkain. Isang ano pa lang, yung unang latag pa lang yun, Ben, no? Yung before kami mag-start ni Ben kasi, talagang mababa yung food ko. Kaya kung makikita niyo yung mga past condition ko, talagang medyo dikit yung balat. So ngayon, ang nangyari, nung nag-add kami, parang doon lalong na-recomp yung katawan ko na maayos yung carbs ko, yung intake ko, lahat on point. Ngayon, ino-observe pa namin. Actually, okay naman. Kaya lang medyo kailangan talagang i-workout yung sa likod para mas mapaganda natin or mas makita natin agad kung nag-i-improve. Kasi mahirap makitang kung nag-i-improve yung back mo kung mataas yung retention o yung water retention sa likod, yung body fat. So, hindi mo siya makita yung detail. Kaya ang ginagawa namin ni Ben ngayon is as much as possible, mapanipis yung balat dun sa likod para noon, alam namin talaga kung nade-develop yung dapat i-develop. Tsaka yung binigay kong pagkain sa kanya, nagre-react pa yung katawan niya So makikita namin na mag-stop yung reaction niyan. Yan, pag stagnant na yung weight niya. Pero yun nga, 'di ba, mataas pagkain niya pero nagda-drop weight niya ngayon. Tapos tumatalim siya. Pero yung pagka-drop ng weight niya, mas fuller tingnan. 'Di ba? So hindi siya yung parang nagda-drop weight mo pero pumapayat ka tingnan. Ito iba. Nagda-drop weight niya pero yung muscle mas alsado. Oo. Mahalaga. Kumbaga yung bulking na ginagawa namin, nag-i-increase kami ng weight pero sobrang talagang kasi hindi kami pwedeng magkamali na dahil hindi natin masabi, 'di ba? After ng off-season prep na to, salang tayo next So dito first laban season. talaga dito, patience talaga kasi nga small lang yung yung changes weekly. So hindi siya yung parang bigla kang drop ng 4 weeks, iba na itsura mo. Ito hindi kasi sinasabay namin. So yung balat tsaka yung fullness dapat parehas magbunggo. And at Hindi the yung same babagsak lang yung Pati yung strength na na-evaluate ko rin na medyo nag-start na rin sumabay. Kasi Oo. parang nanibago rin talaga yung katawan ko nung sa approach namin ni Ben. Unlike kasi nung dati sa amin ni Ken, talagang blast yung food. Talagang kahit... Bigay. Oo. Oo. Ngayon, ang bilis ko kasi talaga mag-react sa pagkain. Like, mabilis ako mag-gain ng body fat. Kaya nung sobrang taas ng food namin nun, sobrang bilis ko rin talaga lumaki. As in, bumibigat ako talaga. Kaya umabot ako ng 235. So ngayon, sa bulking namin ni Ben, na gradual yung increase, ay, hindi ganun Halos parang nag-gain lang ako 4 pounds. Expect ko nga mawifeel ni Kuya Mads na parang nagpa-flat siya Kasi yan yung na-experience ko din kay Coach Katz na parang ilang months feeling ko parang lumiit ako ng sobra. Pero yung frame nandun, yung aesthetic look hindi nawala. So kapag ka-ginudge ka, yun talaga yung hanap ng Tapos kailangan ko rin kasing i-downsize yung legs, downsize yung arms. So basically, maninibago siya sa physique niya kapag nakuha na namin yung goal namin. Kaya tinan natin ngayon guys, so mag-workout kami ng back. Makikita nyo rin yung update mamaya and then kung paano namin execute yung... Kasi medyo matagal din kami di nagkita ulit ni Ben. Ako, nagtitraining ako mag-isa sa Fairview, tapos sila ni Vic dito. So ngayon, tingnan natin kung... Papacheck natin kay Ben. Oh, magkaan na rin tayo physique check. Mga bro, alas same lang yung mga exercise na gagawin natin. Siyempre, ang gagawin natin, papakita natin dito yung intensity. Medyo sasagad na tayo kasi nga, siguro naman na-adapt na ni Kuya Mads yung execution. Mas na-familiarize na siya sa movement, kung paano niya mas i-engage yung lats. So, yun yung i-emphasize natin ngayon para at least makita nyo na yung ginagawa namin, nagpa-progress talaga. Hindi siya yung day 1, ganito yung ginawa mo, tapos sa next exercise, iba na naman. So, yung progression, nangyayari lang siya ng paulit-ulit ng ginagawa. Doon mo lang makikita kasi nga, kapag pa-iba-iba, hindi mo malaman kung lumalakas ka ba dun sa exercise na yon, gumaganda ba yung technique mo, diba? Nag-i-improve ba yung mind-muscle connection mo sa movement. Ito, ang dami ko nakikitang mali yung ginagawa dito kasi ang ginagawa nila, yung first movement nila, sinashrug up agad nila. So, kailangan upper arm movement lang. Yan lang. Ang goal mo lang yung attachment hindi siya i-shrug up. Minsan kasi kapag sobrang paulit-ulit yung exercise ko syempre nag-a-adapt yung katawan natin sa safer side na mas padaliin yung movement.
So, ang nangyayari, nagko-compensate na lang yung mga supporting muscle. Like yung tricep, kaya di ba hindi na natin napapansin sobrang overpower ng arms kahit di natin wino-workout. Kasi redundant din yung exercise natin, tapos parang dumadali eh, di ba? Humahanap na ng madaling way Oo, yung katawan. para i-execute yung exercise. Kaya okay din yung nagpapalit kayo ng variation. Pwede nakaganito, pwede yung standing. So kung saan nyo mas ma-feel yung lats nyo, hindi naman required na isang position lang. Ako before, nakaganito nakatayo eh. Oh, kasi dito hindi ko siya maramdaman. Talaga? So sobrang tight siguro ng chest. Mga bro, yung controlled movement, malaking factor yung controlled movement ha. Hindi lang dahil sa mas ma-feel mo yung muscle. Kumbaga mas malilesen yung engagement ng supporting muscle. Kasi pag binilisan mo yan ng binilisan, di ba? Try nyo bilisan to, magka-fire up yung shoulder nyo, magka-fire up yung tricep nyo. Kaya kailangan in control pa rin kayo sa movement. Tapos kailangan fix na to yung elbow. Fix nyo na to. Gagawin sarap nga ngayon, mag-shoulder press pag chest dominant. I mean, talagang warmed up yung shoulder ko rin. Yung hindi na kailangan ng maraming Hindi na. Nanibago ako sa dumbbell, puta, kaya ko bigla ng maayos eh. Oo. Sabi ko, tangina, balik ko nga ulit yung dumbbell. Pero ang ginawa ko, Ben, di ba 2 push? Oo. Isang chest dominant, Oo. tapos yung isa shoulder dominant. Ayan, tingnan nyo yung baba Hindi naman kailangan full straight to. Yan. So if may na yung erectors nyo, tsaka hamstring glute, actually pwede kayong muna, chest supported na dumbbell. Paano may iwasan na mag-compensate yung arms sa ganyan? To. So kailangan nyo mag-strap, mga bro. Kasi syempre pag malakas yung arms mo minsan, Nag-bicep. Usually common yun sa mga nagpo-pull din yung bicep. Nagpa-fire up talaga, tsaka forearm. Kaya if sasagad kayo, required talaga na mag-strap. Unless nagpapalakas din kayo ng arms. Pero ako, ina-advise ko na sa mga beginner, bro, ang starting talaga, walang strap. Para mag-build muna ng total strength. And then pag mag-isolate na yung talaga nagpo-progress na sa strength, dun mag-strap. Pero yung first few exercise nyo, wala sana talaga. Tsaka dapat, kapag ka mag-strap kayo, naka-Versa grip kayo. Eto Versa grip yan, sobrang solid yan. Ang nangyayari kasi, pag nilayo nyo to mga bro, mas lumalabas yung elbow eh. Ang goal natin, patak yung elbow. Ito. Yan. Tapos, set up ka muna. Sige, engage mo muna yung lower back. Hindi, taas mo muna. Sige, hindi, lapit ka. Taas mo muna. Yan. Set mo muna yung lower body mo. And then, slightly, hinge. Op, yan, pull. Tapos, pa-forward ka. Mas, mo yung upper body mo. Pantay mo sa ground. Yan. Op, yan. Tsaka hindi talaga mag-engage yung nyo dyan, yung upper trap nyo. walang traps na Wala. pero may konti lang sa Erectors. at sa midline. Ayun, buo yan bro. Kasama yan buo. Same yung mechanics, same yung movement. Pero yung muscle involved, yung accessory, iba. So yun yung hinahanap natin sa variation. Halimbawa, dominant talaga yung upper traps nyo, di ba? So bakit ka mag-overhand? Kumbaga chances lang yun na mas i-compensate mo yung upper traps sa movement. Sige. Forward ka bro. So nagpo-forward tayo para mas align yung upper arm natin. Kasi pag ginanon natin, magba-bicep eh. Pero pinapakita ko lang yung hamstring ko. So ngayon gagawin natin dito straight set na 3 sets na 10 to 15. So hindi tayo talagang overload dito na top set. Kasi nga wala naman stability, mababa. So hindi chest supported. Sometimes hindi nyo naman talaga kailangan ng proper workout eh. Kailangan nyo lang talaga motivation eh. Yung magpupush sa inyo eh. Actually, yung gusto kong attitude ko before, nung wala akong alam, is pag nilatag sa akin, yun at yun lang susundin ko. Minsan sa sobrang dami nating alam, yung temptation, tumataas kasi nga, pwede ko naman kainin to eh. Same lang naman eh. Diba? Tapos hindi mo sasabihin sa coach mo. Diba? So, ang laking bagay na kapag ka nagpa-coach ka, yun na yung sundan mo muna bago ka mag-jump sa ibang approach. Kasi kung nahesitan ka rin sa kukunin mong coach, nonsense na nagpa-coach ka. Uso yun dito sa Pinas, bro yung, di ba? Kaya nga nauso yung mga, ang tawag dito, mga issue na may coach ka pero magtatanong ka dito sa isa. Tatanong ka dito sa isa. Nagtatanong pa, pick week. Oo, kung kailan near show. Kung kailan na yung malapit yung show, doon nag-iiba-iba yung gagawin. Tapos, pagdating ng show, after show, sisihan. Oo, sisihan. Sisihan.
Hindi, ang tanong ko kasi sa kanila, kay Mado at kay Joven, tingin ba nila sa ngayon, masyado nang marami yung coach sa Pilipinas? Maraming coach. Actually, sobrang dami na kasi nga, biruin mo, every transformation nagiging coach. Weight loss program, nag-weight loss program lang, nag-coach na, nag-keto diet lang, naging keto coach na. Kumbaga, per area ng approach, may nagiging coach agad. 'Di ba? Yung iba nga nagki-claim pa na nutritionist sila kahit nag-certify lang ng nutrition certification. 'Di ba? I-declare pa nila na I'm certified nutritionist, parang ganun. So, sobrang Nasa dami. ano na lang, nasa pagpili na lang talaga. Oo. Kunyari, pag-check ng background, credentials, di ba? Kasi isang reklamo lalo ng mga sports science is nakakain ng hindi certified yung silang mga nakadegree. So nagkakaroon ng problema dati na maraming mga sports science na hindi na pinopursue yung personal training sa fitness kasi Pwede naman pwede naman yung mas madali. Dominated na rin ng mga athletes. So sobrang dami na. Sa sobrang dami naman, kayo na ang bahalang mamili nun. So kailangan nyo rin piliin na maayos kasi hard-earned money nyo yun eh. Hindi nyo naman pinulat kung saan yung pera pinambabayad yun. Tsaka hindi mura. Hindi mura. Hindi na mura ngayon. Ang mahal na ng mga coaches ngayon. Ano kasi ito kumbaga controversial topic, di ba? Kung madaming coaches na ngayon, sasabi mo pwede yung mga dati ng coach, hindi naman lahat masigasig. Pero meron din yung mga dating coach na masigasig pa rin. Oo, willing to learn pa rin. Willing to learn pa rin. Oo. Dami, di ba? Marami pa rin silang alam, no? Sa amin, sa doktor, kailangan every 3 years, kailangan magpakita kami na nag-renew kami, kumukuha kami ng May mga courses, Oo. additional training. So, sa coaches, kung sobrang dami, controversial ito kasi sa US, alam niyo yun may credentialing ang lahat ng coaches. May regulation May regulation Oo. kasi hindi basta-basta yung health yung fitness, yung akala mo na, ito gawin mo. Kakasuhan sila dun Nagkakos ng injury, nagkakos ng nerve damage, pwedeng mabaldado, di ba? Maraming pwedeng komplikasyon. So tingin nyo ba dapat na mag-i-regulate ang mga coaches? Actually, marami naman na nag-ano niyan, Doc. Marami nang nagpaparating sa social media na content creator. Oo, na magkaroon ng regulation. Para at least ma-minimize yung mga cocheros. Pero kayo, gusto nyo rin? Oo. Mas maganda, no? Pero kasi, para daw, ang sabi ng PRC, para, di ba, kunyari, sports science, mga specialist sila, talagang may courses sila. Para ma-regulate mo yan, dapat yung mismong bodybuilding, coach industry, ang magpupush noon. Kasi kayo yung kailangan mag-police sa sarili nyo Kaso dito wala kasi. Yun lang kasi. So, kailangan talaga ng mga taong yun yung goal. Hindi lang basta pera. Ngayon kasi ang labanan dito, Doc, branding. 'Di ba? So, bibuild up mo yung brand mo, papakita mo yung result mo, and then additional yung credential. Actually, nahuhuli nga yung credential 'Di ba? Oo, pag tinanong na lang. Basta nauna kung anong itsura mo, ano yung napatransform mo, bago yung credential. Kasi nga nauso yung mga, 'di ba, yung binabash yung mga matatabang coaches, kahit talagang magaling naman talaga. Yung iba kasi naman coaches na matataba, hindi na nila na-apply sa sarili nila dahil sobrang focus nila sa pag-transform ng ibang tao, which is meron at meron talagang ganun. Kumbaga ang main goal nila, masaya sila na natatransform nila yung ibang tao, hindi na yung sa sarili nila. Tsaka mayroon din rin nila na ang tawag dito, yung gym business kasi dito sa Philippines, kung papansin niyo halos iisa yung structure. So yung mga coaches na sinasabi mo kanina, Ben, na yung napapabayaan yung... Hindi mo rin sila kasi masisi minsan dahil... Nasisimado yung minsan napabayaan. Hindi, kasi na-experience ko rin guys mabisi. Di ba? Hindi. Nawala ako sa competition. Nawala ako sa competition, pero hindi lumaki talaga ng gusto. Pero nung nagte-train ako noon, inaabot lang ako ng siguro maximum of 3 times a week kasi sobrang puno yung schedule mo. The gym forces you to handle ganong karaming kliyente. So, kota-kota. So ikaw syempre, wala kang ibang source of income. Anong pipili mo? Mag-gym ka pa ba? Magpapaganda ka ba? O kumita ka? Lalo na kung may pamilya kang... Di ba? Hindi mo rin kaya sabi nga nito kanina na very controversial, masyadong maraming factors na pwedeng i-consider pagdating sa coach. Pero isa talagang solusyon. Kailangan ma-regulate. Para, yun nga lang, sinong regulating body? Yun ang wala. Tsaka advice namin sa mga coaches, i-value nyo yung sarili nyo. Na hindi dahil gusto nyo kumita ng malaki, di ba? Papabayaan nyo na yung sarili nyo. Siyempre yung outcome pa rin nung workload sa sarili nyo. Mababurn out kayo, mawawala yung enjoyment nyo sa trabaho,
So yun yung nasa-sacrifice. Yun yung nakikita ko sa ibang coaches eh. Kaya yung ibang coaches, umihinto na dati sobrang hiling nila sa fitness. Hanggang ma-burnout sila, ayaw na nila bigla sa fitness, mag-jump na ng ibang hobby. Ibang career na. Oo. So, ako in terms of negosyo ng pinag-uusapan na natin, gym business, fitness industry, no? Multi-million sa Pilipinas na, lalo na yan, daming gym, daming kumbaga, sabi nga nila, Gen Z daw, bumaba ang alcohol consumption. Mas tumataas ang wellness and fitness industry, mas nagbo-boom. Iba din ba, kunyari kayo, gym owners kayo, pero kayo, nanggaling kayo sa bodybuilding fitness side, as coaches muna kayo, bago kayo nagtayo ng negosyo. Versus, marami rin kasing gumagawa ng business as a gym na as negosyante. So, nakita nyo ba yung difference in terms of, kasi kung sinasabi nyo, siyempre, kota-kota, kailangan din talagang kumita nung gym, ma-sustain yung business. Kailangan eh. Pero paano mo naman ibabalance yun dun sa, ayaw mo rin ma-burnout yung mga tao mo? Sa akin, ganun yung ginagawa ko ngayon. Kumbaga, ang coaching dito sa Olympian, one-on-one is one-on-one. Sinabi ko yan. Kasi yun din yung nagustuhan ng coach ko dito ngayon, si Coach Yu. Kasi before, sa gym na pinapasukan niya, kota na siya, pero pinipilit pa siyang bumenta. So dito, one-on-one is one-on-one. Hindi ko sila pinupush na magbenta. Kumbaga, sarili nila yon. Bibigyan ko sila ng kota. Pero hindi ko sila para i-push na, oy, wala kang benta today, kailangan mo mag-flooring. Hindi. Kasi gusto ko relax pa rin sila. Kasi pag once na mas relax sila, mas madali sila mag-deliver ng ng benta sa kliyente. Nasa ano yun guys, nasa pagpapatakbo nasa management yon, nasa organization yon, kung paano nyo i-design yung structure ng business. Kasi halimbawa ako, hindi ako passionate sa business, pero businessman ako. Pag nagbukas ako ng gym, ang mangyayari nun, ang titingnan ko lagi numbers. Pero if I'm passionate sa fitness, kunyari bodybuilder ako, nag-open ako ng gym, mapapansin mo agad yun kasi may mga pumapasok dito, as a bodybuilder, alam mo yung magiging concern yan, which is kunyari equipments, maintenance ng mga gamit, ano yung mga attachments na kailangan, kompleto ka nun kasi alam mo kaagad ginagamit mo rin yon. Ngayon, as a businessman ka lang, minsan madalas ako nakakita ko ng mga owners na gano'n na wala silang pakialam pagdating doon sa concerns ng mga kliyente. So, kunyari, nasira yung equipment, aabutin ng 3 buwan, walang gumagamit, masisira ulit to, ganun ulit. So, yung pag-request pa lang ng pag-repair, inaabot na ng months. So, kung ikaw talaga, passionate kang mag-deliver sa mga kliyente mo, pag nasira yan, bukas pa lang gagawin na natin yan. Oo, kasi ako rin, as a bodybuilder, gagamitin ko din siya. Di ba? So, nasa ano rin yun guys, nasa kung sino yung nagpapatakbo ng business, sino yung nag-start ng business, yung idea. Kasi kung yung idea mo pa lang is to create a culture, magsisimula yan agad sa owner. Owner ang mag-spearhead nung gusto niyang culture na ilalagay sa gym. Susunod na dyan, syempre yung training mo sa mga tao, sila na yung magbaback up sa'yo para mag-implement nung gusto mong mangyari. And then, susunod na yung mga Mabuo tao. yung community. Community na. At babalik-balik na yung mga tao. Kasi, yun na yung tumatak. Kahit nga hindi ganun karami equipments mo pero sobrang healthy ng community mo, yung culture sa gym, marami pa rin nagpapamember at naghahatak pa sila ng mga panibago. So, laging depende yun kung sino yung nag-iisip ng idea. Kaya, okay din magbukas pa rin ng gym sa panahon ngayon. No? Alam nyo naman yung mga nangyaring issue sa mga gyms recently. Kumbaga ako nagiging straightforward na rin. Merong mga ganong issue. Pero hindi pa rin natin pwedeng sabihin na lahat ng gym business is ganon. Okay? Na meron pa rin talagang mga tao na passionate pa rin sa business na gustong i-elevate yung fitness industry sa Philippines. Isa na ako doon mga bro. So ito, laking bagay nito if off yung yung mga muscle nyo sa scap. Yan, strengthening yan. Pati yung movement nung mismong cup, masasanay. Kung gusto nyo matutong mag-back double bicep, familiarize nyo yung movement na to. Same mechanics dito mga bro, naka-pin down pa rin yung shoulder, hindi ka mag-shrug up. Dapat, sa mga coaches to, advice din to sa mga coaches. Bago nyo i-train yung yung athlete nyo or yung kliyente nyo, i-check nyo muna yung posture. Kasi common mistake, kaya hindi nila ma-perform ng tama yung execution kasi hindi pa tama yung posture nila, naka-forward yung shoulder, naka-slouch na, nakaganon yung pelvic, di ba? So kailangan makorek muna yon. I-position nyo muna sila sa anatomical position. Ngayon, makikita nyo agad if may overactive na muscle doon. Yun yung kailangan yung trabahuin bago nyo sila i-progress sa mga exercise. Tsaka kunyari, yung pinaka-tinuturo kong posture, ayos mo ka. Oo, dapat pogi. Ayos mo ka. Siyempre, mga bro, aayos lang mukha nyo pag nag-serum na kayo ng GHKCU. Actually, pwede naman dito nakaharap. Kaso, pag dun kasi, eto kasi yung handle mismo. Kapag nandito kasi, ang pulling nangyayari, nagiging ganito nila. So, kaya ako dun pinapaharap para ma-maintain
na pababa lang yung elbow, hindi siya palikod. Eto. Ayan o, tinan mo. Naka-pin down yung shoulder. Then pag pull, bend, then straight. Yan. Kita yung shoulder, walang ganon. Ayan, naka-straight ka na. So dito para hindi kayo mahirapan na mag-flare out ng elbow, etong handle, i-align nyo mismo yung torso nyo. So pwede kayo lumabas dito mga bro. Yan. Tingnan nyo mga bro, soft na soft yung trap si Kuya Mads. Ayun o, hindi nag-overactive o. Sobrang soft. Para ma-make sure nyo na nakukuha nyo yung lengthened position ng lat nyo, kailangan naka-engage yung core. Hindi siya naka-ganon, naka-flared out. Kasi pag naka-flared out, naka-squeeze pa rin yung lat nyo doon. Ganda yung range, no? Hindi ka tulad dati. Dati puta, binabraso ko lahat eh. Hindi, kasi pinipilit mo yung full range eh. Oo. Tapos yung pa yung, may pagka-ego lifting pa. Yung nasanay ako sa heavy. Tapos yun yung sinasabi ko, Kuya Mads. Mag-i-ego lift ka, tapos ma-adapt ng katawan mo yung exercise, mag-change siya ng source. Pero kailangan hindi nagtitwist yung torso. So, naka-neutral ka pa rin. Tapos dito, semi-neutral pa reverse. Paano lang masasabi pag overtrained na yung muscle? Yung muscle? Actually, napapansin ko lang sa mga ibang pro level, ano pa rin sila eh, parang inahanap pa rin nila talaga yung over-fatigue feeling. Kumbaga, yung DOMS, inahanap pa rin nila. Which is, loaded na tayo ng data na hindi siya mainly contributor ng muscle growth, yung fatigue. Ano ba yung DOMS? Delayed onset muscle soreness. muscle soreness. Oo. So, yun. Yun yung nangyayari sa ibang bodybuilder ngayon. Sobrang daming program, sobrang taas ng volume. And then, yung frequency mataas din. So, anong nangyayari? Imbis na magre-recover sila after 24 to 48 hours, pagdating ng third day, nagre-recover pa rin sila. Tapos babanatan nila. So, doon nagpa-plateau. Actually ngayon nga, kung manonood ka ng mga vlog ng mga ibang Olympians talaga, parang ngayon na sila nag-a-adapt dun Nag-switch sa, na eh. Oo, sa 2 days rest per week. Yung katulad ng ginagawa natin. Kasi, like kunyari si Jeremy, usually nanonood ako sa vlogs ni Jeremy. Ngayon, binanggit niya na since yung age din niya, di ba, na hindi na ganun kabilis yung recovery Mag-recover, niya, oo. kailangan niya na ng 2 days na Full rest rest, day. O oo. full rest sa buong linggo. Unlike kasi before, ang usong-uso talaga yung 6 times a week. Oh, iba nga Tapos, 7 days a week eh. Oo, Ako dati, ganun. pinakompleto talaga isang buong linggo. So yung recovery nawawala. So marami ng mga pro athletes ngayon na nag-switch na sa ganun na ang habol nila is more of recovery. Tapos ano lang, optimization nung set. Kumbaga, hindi ka mag-overload ng volume ng exercise. Kaya ngayon, yung iba naman kasi ngayon na nasanay sa over-fatigue na training, nabibitin sa mga ganitong volume. Kasi nga, hindi nila kayang i-maximize yung set nila. So, dapat yun yung pag-aralan nila. Kung paano nila i-utilize yung set. Kasi ako, yun din yung naramdaman ko ng mga first month kay Coach Katz na minamadali ko yung exercise. Kasi sanay ako sa mabilis na after 20 to 30 seconds, buhat na. Eh ngayon, nagre-rest talaga ako ng 2 to 5 minutes. Depende sa working set, depende sa compound lift. So, yun yung nakikita ko na mali. Kailangan, aralin nyo yung katawan nyo. Kumbaga yung numbers, ilag nyo if hindi kayo matandaan sa numbers. Para at least, next exercise nyo, yun yung i-goal nyo na i-break. Meron pa sila ngayon, tinuturo ngayon yung tinatawag na periodization, di ba? Yung parang una is high volume, low rep. Tapos, the next week, bodybuilding naman, yung parang balance. And then yung last, more of high repetition. So may mga gumagawa, may ibang mga techniques na ina-apply. Para lang, alam mo yun, hindi maka-adapt masyado agad yung katawan mo. Para nararamdaman mo pa rin yung hinahanap na Yung fatigue feeling. Fatigue feeling. Oo. Pero yung fatigue feeling na yun, recoverable. Within the range lang na kaya. So ayan mga bro, nag-lat focus tayo. Tapos ang next namin is chest supported row na lang, pero mid-back focus tayo tsaka lower traps. Ayan, sana nabigyan namin kayo ng knowledge about sa business, about sa coaching. And then, sa mga gustong dumalaw sa OMG, gusto magpa-physique check, gusto humingi ng konting tips, basta nandito ako, abutan nyo ako. Huwag kayo mahiya, kausapin ako or lapitan ako. Follow nyo yung page namin, follow nyo yung Rise HRT. Nawawala lang, no bro?
Hindi, website na lang. O, website na lang. Website na lang, then gamitin nyo na lang yung code namin para maka-discount kayo. Pero kung ayaw nyo maka-discount, okay lang din. So yan, check nyo yung mga gamit namin. Yan, latest yung gamit namin. Naka-GHK CU serum na kami. Yan. Guys, so much in store for you. Thank you so much for watching. Thank you so much sa lahat ng sumusuporta. Siyempre, you got the Olympian, Joven Sagabain. Boy. We got, of course, our incoming, siyempre sana this year, no? Of course, Marco Tamayo. Big shoutout sa mga brother. Doc Austin. Doc Austin, guys, sobrang dami namin gagawin, sobrang daming ginagawa at pinaplano. So much things in store. Once again, tulad ng sinabi ni Champ, Olympian Mega Gym now open and franchising. Visit us at the, syempre pages muna, website coming soon. And of course, visit risehrt.com. This is the creative. God bless!